posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Too Blind to See. Matthew 5:15-14. Stay away from those Pharisees. They are like blind people leading other blind people, and all of them will fall into a ditch. The people were spiritually blind, blinded by their own religious leaders. Ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, too blind to see. Masyadong madilim ang paningin kaya walang makita. Panginoon naming Diyos, papagliwanagin niyo po ang aming paningin, ang aming isip, ang aming puso. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at ngayon mangusap kayo ng may kapangyarihan. Bigyan niyo kami ng simpleng mensaheng makapagpapaliwanag sa aming isip at paningin, makapagbibigay liwanag sa aming landas, at makapagbibigay ng gabay sa aming pang-araw-araw na paghakbang sa buhay na ito. Dalangin namin kayo po ang maging tunay, kaisa-isa naming tagapangaral. Gamitin niyo lang inyong lingkod, ngunit kayo ang maging tagapagsalita. Teach us, lead us, heal us, empower us. In the name of Jesus, your Son. Ang pag-aaral po natin manggagaling sa aklat ni Lucas, Luke chapter 4. We will begin with verse 16. Jesus went back to Nazareth, where he had been brought up, and as usual, he went to the meeting place on the Sabbath. Matapos ang Panginoon ay gumawa ng mga una niyang mga himala sa ibang lugar, hindi sa kanyang hometown, siya ay umuwi sa Nazareth, kung saan siya ay pumunta sa synagogue, kung saan mayroong mga tradisyonal na pagtitipon-tipon sa araw ng pagsamba. So there was this tradition that the Lord followed, and he went to a traditional meeting, and in that meeting, they're going to read a traditional text. Sa pagtitipon-tipon sa synagogue, ang templo ay nasa Jerusalem, subalit sa mga maliliit na mga bayan-bayan, may mga synagogues, bahay dalanginan, nagtitipon-tipon sa araw ng pagsamba ang mga tao at sinasariwa nila ang kasulatan. May nagbabasa at may nagpapaliwanag kadalasan ng mga kahulugan nito. At ang Panginoon ay pumunta sa isang ganong pagtitipon. Natawag siya upang siya maging tagabasa ng scripture sa araw na yon. Luke 4:16-18. When he stood up to read from the scriptures, he was given the book of Isaiah, the prophet. He opened it and read, "The Lord's Spirit has come to me, because he has chosen me to tell the good news to the poor. The Lord has sent me to announce freedom for prisoners, to give sight to the blind, to free everyone who suffers, and to say, this is the year the Lord has chosen." Ang Isaiah ay isa sa mga pinaka-popular at pinaka-makapangyarihang kasulatan sa Lumang Tipan. At syempre, nung panahon ng Panginoong Hesus, wala pa namang New Testament. Ang talagang binabasa ay Old Testament scriptures. At sa binasa ng Panginoon na ito galing sa Isaiah, ito ay tumutukoy doon sa darating na Messiah, sa darating na tagapagligtas. At ang sinasabi dito, ang propeta ay nagsasalita para doon sa darating na propeta, ay pinili daw ng Espiritu ng Diyos itong sugo na ito, at pinili siya upang magbalita ng magandang balita sa mga kapuspalad, sa mga mahihirap, para niya ideklara ang kalayaan para sa mga bilanggo, magbigay ng paningin sa mga bulag, at palayain ang mga nagdurusa. Sabi ng kasulatan, ang panahon na yon ay dumating na sa oras na ito. Those were being said in the past, but now this was the reading
that Jesus was asked to deliver before the congregation. It was prophecy, but it was exactly about Jesus. At hindi aksidente na siya ang hinirang na magbasa nito matapos niyang gawin ang mga himala na patunay at patuloy na magpapatunay kung sino siya. Ito'y parang echo ng Luke 4:18 na binasa natin. The Lord's Spirit has come to me. Yun ang binasa ni Jesus. At alam natin that after baptism, after the Lord was baptized, Matthew 3:16 to 17, so was Jesus baptized. And as soon as he came out of the water, the sky opened, and he saw the Spirit of God coming down on him like a dove. Then a voice from heaven said, "This is my own dear Son, and I am pleased with him." Matapos ang Panginoong Hesus ay mabautismuhan, bumuka ang langit, nabuksan, bumaba ang Espiritong Banal na anyo ay parang bumababa na dove, na siyang logo natin sa day by day, parang bumababang dove na parang korteng apoy, which is also the symbol of the Holy Spirit. Fire and dove. At may tinig na nadinig at sinabing, ito ang aking minamahal na anak, kinalulugdan ko siya. So, sa Matthew 3:16 to 17, sa bautismo ni Jesus ay natupad ang prophecy ng Isaiah. Dahil si Jesus ay dumating, and it was the first public declaration of who Jesus really was, the Son of God. At balikan natin ang Luke chapter 4 verse 18 na binasa ni Jesus. Because he has chosen me to tell the good news to the poor. Now, Jesus was no longer reading this as prophecy of the past, but he is reading this as a fulfillment in the present, in his present time. Sabi niya, he has chosen me, meaning the Lord, to tell the good news of the poor. And actually, the good news of the poor is salvation by faith. That's the good news. Because the bad news is salvation by works. Na yung itinuturo ng relihiyon ng Israel na walang katapusang paggawa, walang katapusang performance, walang katapusang pagsisikap to be perfect, bad news yun because nobody could be perfect. No one is righteous, not even one, the Bible says. So bad news pag salvation by works. But Jesus was sent by heaven to declare the good news, salvation by grace, through faith in Him. And sabi niya, to tell the good news of the poor, not to the financially poor, but to the poor in spirit. To those who are religiously impoverished. At yan ang Israel, mayaman sa relihiyon, pero mahirap ang espiritu sa lahat kulang. Punong-puno ng hirap, at yung mga relihiyoso ay punong-puno ng pagkukunwari. Poor in spirit. At yan ang sinasabing, blessed are the poor in spirit because they will be enriched. They will be taken care of. Basta ina-acknowledge mo, tinatanggap mo na poor in spirit ka. Sino ba yung rich in spirit? Yung nagkukunwari o yung nag-aakala na siya ay made, siya ay okay na, siya ay perfect na, tama na. Hindi na yun mabe-bless. Kasi self-righteous na. Pero yung umaamin, tumatanggap na siya ay kulang na kulang, yun ang pagpapalain. At sabi ni Jesus, He has chosen me to tell the good news to the poor. At sa pagpapatuloy ng kanyang binasa, verse 18 pa rin, the Lord sent me to announce freedom for prisoners, to give sight to the blind, to free everyone who suffers. Ngayon, ito ay spiritual freedom for the religious prisoners, not the political prisoners. Kaya merong mga gustong kidnapin si Jesus, agawin at puwersahin siya to be declared King of Israel because their expectation of the Messiah who was to come was a political one. Hindi political, kaya hindi political prisoners ang papalayain niya. Prisoners of religion. Prisoners of misguided religion that Israel has been having for centuries. Spiritual freedom for the religious blind, not to all physically blind. Ang tunay na bulag na bibigyan ng Jesus ng paningin, hindi yung bulag ang physical na mata, kundi bulag ang spiritual na mata. Bulag
sa paniniwala. Hindi nakikita ang tunay na liwanag ng katotohanan na babalutan ng dilim. Bagamat, practically and symbolically, meron namang mga tunay na bulag ang mata na pinalaya ni Jesus, binigyan niya ng paningin. Pero pag tinutukoy dito yung to give sight to the blind, ang tinutukoy ay lahat ay spiritual. Spiritual prisoners, the spiritual blind, and the spiritual sufferers. That the Messiah would give comfort to those who are suffering, not to those who are suffering of physical infirmities, although symbolically and in a kind gesture, He also did that up to a point. Pero ang tinutukoy lahat dito ay spiritual. And Jesus made it clear sa kanyang katuruan sa Matthew 11:28 to 30, which is the cornerstone of the Jesus doctrine. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Once more, in accordance with the spiritual ministry of Jesus, ang rest na tinutukoy niya ay hindi pahinga ng katawan, kundi pahinga ng loob, ng kalooban, pahinga ng espiritu. Bagamat, meron ding dimension ng pagpapahinga ang katawan, pero hindi yun ang main teaching. Ang tunay na dahilan ng pagparito ni Jesus ay upang pagaanin ang bigat na dinadala ng mga tao. Hindi bigat ng finances, hindi bigat ng politics, bigat ng religious practice that does not give them rest anyway, na nakakapagod lang. Yung kabigatan na tinutukoy niya ay yung mga ipinapataw na pabigat ng mga Pharisees, ng mga religious leaders sa mga tagasunod. Hirap na hirap, pigang-piga sa kutakot-takot na ambag at pagbibigay. Hirap na hirap sa matataas na mga ibinaset na mga standards na wala namang makasatisfy. Hirap na hirap sa pagkukunwari at pagpapanggap na sila'y okay habang itinatago ang mga tunay na kahinaan at mga sugat ng loob. Hirap na hirap ang mga tao at si Jesus ay pinadala ng Ama para palayain sila sa religious oppression na ito. At ang pagpapalaya ng Diyos ay hindi pangungunsite sa kasalanan, kundi pagpapatawad ng walang patakaran. Pagtanggap sa mga kulang at pinupuno ng pag-ibig ng Diyos. At pagpapagaan ng kanilang mga pasanin sa pamamagitan ng pagbibigay ni Jesus ng kaisa-isang batas lang, which is love. Sabi niya, I came to fulfill the law. Pero nung nakita natin kung anong fulfillment, hindi naman niya inulit yung pagdidiin ng 10 Commandments and 613 misbots, kundi ang sinabi niya, the greatest of all the commands is love. At ang iniwan niyang commandment sa kanyang mga disciples, isa lang ang iniwan niya, love. At isa lang ang sinabi niyang tunay na patakaran para makilala ang tunay niyang mga alagad, that they love one another, that they love. Nakakapagpagaan, nakakapagpaluwag ng dibdib, nakakapagpasaya. Yun ang ministry ni Jesus, nakabaligtaran ng ministry ng religious system of his time. At sabi sa Luke 4:19, and to say, this is the year that the Lord has chosen. Yan ang sinabi at binasa ni Jesus. Sa pagpapatuloy, Luke 4:20 to 21. Matapos magbasa si Jesus, Jesus closed the book, then handed it back to the man in charge and sat down. Everyone in the meeting place looked straight at Jesus. Then Jesus said to them, what you have just heard me read has come true today. Parang bombang ibinagsak doon sa buong kongregasyon ang sinabi ni Jesus, dahil akala ng mga tao, isa lang yun sa mga napakaraming naulit at paulit-ulit na pagbabasa of the same verses. Lagi naman binabasa yun paborito nilang basahin. Pero biglang may idinagdag si Jesus nung isinara na yung libro. Ibig sabihin, hindi pa talaga sarado ang pagtuturo ng Diyos kahit ubos na yung verses. Nung isiran niya yon, nakatingin ng lahat sa kanya sinabi yung kanyang last sentence. Sabi niya, ang nadinig nyo ngayon ding araw na to, naging totoo na. Hindi na prophecy, news na.
Hindi na looking forward. It is here and now. In other words, in a very dramatic and powerful way, Jesus announced himself as the fulfillment of prophecy. Ako ang tinutukoy dyan. Ang araw na ito ang tinutukoy nung araw na wala silang ginawa kundi abangan. Narito na, mapalad kayo na ganap sa inyong panahon. So Jesus reads, interprets, and applies Scripture. Ano ang reaksyon ng bayan nung sabihin ni Jesus na ako ang tinutukoy at ang araw na ito, ang araw na yon, Luke 4:22-24. All the people started talking about Jesus and were amazed at the wonderful things he said. They kept on asking, "Isn't he Joseph's son?" Nahati ang kongregasyon. Maraming mga bulong-bulungan na naganap. Naggulat sila sa sinabi ni Jesus. Ito mga Israelites na to, ang tagal-tagal na abang ng abang na dumating yung Messiah, matupad yung pangako, at ngayong nangyari na natupad na, ayaw paniwalaan at ayaw tanggapin. Sabi na, hindi balak yan ni Jose? Ang ibig sabihin, sino na ba naman yan? Ano ba naman ang tatay niya? Hindi naman scholar, hindi naman prophet, hindi naman priest, isang karpinterong karaniwan. Bakit kung ano-anong pinagsasasabi niya? So yung pagtataka nila is actually a symbol of rejection. They were rejecting the message because they did not like the messenger or the parents or the ancestry of the messenger. Jesus answered, verse 23, "You will certainly want to tell me this saying, 'Doctor, first make yourself well.' You will tell me to do the same things here in my own hometown that you heard I did in Capernaum. But you can be sure that no prophets are liked by the people of their own hometown." Sabi ni Jesus, sigurado ang susunod nyo sasabihin, yung tunutulad na sinasabi din sa kasulatan, "Doktor, pagalingin mo ang iyong sarili." At ang kasunod niyan, hihilingin yung maghimala rin ako dito, tulad ng nabalitaan yung ginawa ko sa Capernaum. Sabi niya, makakatiyak kayo at alam nating lahat, walang propeta ang nagugustuhan at tinatanggap ng sarili niyang bayan. As we have said earlier, Jesus did miraculous acts in Capernaum outside of his hometown, Nazareth. He had become well known. And then Jesus continues, Luke 4:25-26. Once during the time of Elijah, there was no rain for 3.5 years, and people everywhere were starving. There were many widows in Israel, but Elijah was sent only to a widow in the town of Zarephath, near the city of Sidon. Sinariwa ng Panginoon ang nakaraan at ang kasulatan. Sabi niya, maaalala niyo pa, nung panahon ni Elijah, 3.5 taon na hindi umulan. Natuyo ang lupa, walang agriculture, nagutom ang lahat. There was a famine. People were starving to death. At sa dinami-rami ng mga balong babae sa Israel, si Elijah na sugo ng Diyos ay hindi ipinadala sa sino man sa kanila, kundi siya isinugo sa isang balong babae sa Zarephath, malapit sa lungsod ng Sidon, at ang mga tao doon ay Gentiles, hindi Jews. They were not Israelites. Ano ang idiniin ni Jesus? Jesus emphasizes how the Israelites were not really blessed. How they were not really as blessed as they imagined themselves to be. Sobrang na kasing self-righteous ang mga Israelites. Sobrang self-centered, ethnocentric. Akala mo sila ang sentro ng mundo. Sila lang ang mahal ng Diyos. Sila lang ang bayang pinili. Kaya pinaalala sa kanila ni Jesus, guni-gunin nyo yan. O sobrang yung pinalaki para yumabang kayo. Alalahanin nyo na dinami-rami ng nagutom na mga balo noon sa Israel, walang pinakain ng Diyos ni isa, liban dun sa balo sa Zarephath
doon ipinadala ang propetang si Elijah para pagpalain yung mag-ina, yung balo at yung ulila sa ama na anak niya. It was a shocker, but it was true from the lips of Jesus. It was a bitter pill to swallow. And with this teaching and reminder, Jesus would begin a ministry of reminding the Israelites that they were not as special as they thought they were. Na sobra na silang naging bilib sa sarili, akala mo sila talagang blessed. Sapagkat ang gagawin ng Panginoong Hesus nga ay palalayain ang bayan at hindi lang sila, maging ang mga ibang mananampalataya mula sa paniniwala na yung religion lang nilang tama, sila lang ang maliligtas, sila lang ang pinagpala ng Diyos. Sinimulan ni Jesus sa araw na yon. Kasi sabi niya, sa araw na to, dumating ang tagapagligtas. Kaya sa araw din yon, sinimulan niyang ituwid ang baluktot na paniniwala ng Israel na sobra siyang special. Sabi niya, sa dinami-rami ninyo, isa lang ang pinagpalang balo, Gentile pa. At nagpatuloy pa ang Panginoong Jesus, Luke 4:27. During the time of the prophet Elisha, many men in Israel had leprosy, but no one was healed except Naaman who lived in Syria. Elijah and Elisha were two of the greatest prophets. At sinabi pa ng Panginoong Jesus, noong panahon naman ni Elias, ang dami-daming lalaki sa Israel na may ketong, pero walang pinagaling ni isa, liban kay Naaman na Gentile, foreigner, taga-Syria. Ano na naman ay dinidiin ng Panginoon? Kung inaakala nyo napaka-special nyo, mag-isip-isip kayo, hindi ba kayo nakababatid ng nakaraan, ng kasaysayan, na ang daming panahon ang pinagpapala ng Diyos, hindi Israelite, kundi mga Gentiles? Sobra na kayong yumabang. Ang pinagbabasihan nyo na ng inyong spiritual security ay ang inyong ancestry, ang inyong dugo, ang inyong bayan, hindi na ang personal na relasyon nyo sa Diyos. Kaya huwag kayong pakasisiguro na laging kayo ang pagpapalain dahil maging sa kasaysayan ay napatunayan na hindi yan totoo. Jesus emphasized how the Israelites were not really blessed. Were not really as blessed as they imagined themselves to be. Jesus emphasized that the Israelites were not really that chosen. Another bitter pill to swallow. Hindi madali sa kanila na napapaniwala nila kanilang mga sarili that they were the chosen race, the chosen nation. Sabi ni Lord, well, chosen up to a point, but don't think that it's a blanket choice that is always you, no matter what. Pinatunayan sa kasaysayan na hindi ganyan ang application ng konsepto ng being chosen. You were chosen to be an instrument to be a blessing to the nations, pero hindi lang kayo ang chosen to be blessed. Jesus critiqued Israel's religious poverty and bankruptcy. Actually, all his life, that's what he would do. Jesus showed how Israel was so spiritually lost in spite of Israel's religiosity. And Jesus exposed the failures of Jewish religiosity and spirituality. Na sa kabila ng maraming dasal, sa kabila ng sobrang relihiyon, ang mga tao were morally bankrupt. The priests were so bad to the people that they led. Everybody was forced to be hypocritical because nobody wanted to be stoned to death. Nobody would expose the real wounds to be healed. They covered those wounds with makeup, with cosmetics of religiosity. Then here comes Jesus like a fresh wind from the desert, blowing away at the sands that the people have piled over their realities. And their skeletons, their wounds were now being exposed. At masakit yun sa kanila. Jesus was sent as the real and only image, personification, message and messenger of God versus Israel's corrupt religious tradition. Si Jesus ay ipinadala ng Ama bilang maging imahen, refleksyon, kinatawan, mensahero at mensahe mismo ng Diyos laban sa kabulukan ng relihiyon
at tradisyon ng Israel. Kaya sa John 1 verses 10 and 14, sa pagtukoy kay Jesus, sabi, the Word was in the world, but no one knew Him. The Word became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Madalas natin pinag-aaralan yung mga verses na yan, pero nalalampas-lampasan lang. Sabi, wala naman talagang nakakilala kay Jesus eh. Wala naman talagang nakakilala sa Diyos na kinakatawan ni Jesus. Kahit ang Israel, sa kabila ng kanyang sobrang pagiging relihiyoso. Kasi kung tama ba naman yung relihiyon nila, kung tama ba naman ang pinaggagawa nila sa buhay, kung matuwid ba talaga sila at kinalulugdan ng langit at sila'y patungo sa Diyos, kailangan pa bang ipadala ang anak ng Diyos? Eh di sayang lang, duplication. Sayang lang yung pagod. Total, okay na naman palang Israel. Ang pagpapadala kay Jesus sa isang pagpapatunay na ligaw ang Israel at ang buong mundo. Kaya kinailangang ituwid yun. Kinailangang itama. Kinailangang tapunan ng liwanag. Bakit sinabing si Jesus ang way, ang daan? Kasi yung relihiyon nila, hindi yun ang daan. Bakit sinabing si Jesus ang katotohanan? Kasi yung mga pinaniniwalaan nila at practices, hindi yun ang katotohanan. At bakit sinabing si Jesus ang buhay? Kasi walang buhay doon sa ginagawa nila. Walang pag-asa. Kaya si Jesus ang way, truth, and life. No one comes to the Father except through Him. Therefore, walang makakarating sa Ama kung susundin lang nila yung matatandang tradisyon ng kanilang bayan, yung kanilang mga paniniwala at mga pinaggagawa sa buhay na nakakapagod lang, pero wala naman palang mararating. Kasi si Jesus nga ipinadala. At sinabi pa ng John 1:14, lahat daw ng kabaitan at kabutihan ng Diyos at lahat ng katotohanan pwedeng malaman tungkol sa Diyos ay dumating sa atin sa pamamagitan lang ni Jesus. He is the only way. That's why it was necessary for the Father to send Him, because the world, and very especially this Israel, that was already so ethnocentric and self-centered and self-righteous, they were all wrong. At hindi madaling tanggapin yon. That's why the religious people wanted Jesus dead. Sabi sa Colossians 2:9, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Ang lahat-lahat ng kabuuan ng Panginoong Diyos Ama sa langit ay nasa nabuhay na taong si Jesus. Na Diyos at tao. Wala ka ng kulang, wala kang sobra. Lahat ng pwede at dapat nating malaman at makilala tungkol sa Diyos, ipinakilala sa pamamagitan ni Jesus. Hindi sa pamamagitan ng naunang nilang mga kaugalian, ng mga propeta, ng mga kautusan, na sinabi nga ni Jesus, puro pabigat, puro pahirap. Kaya sobrang niyang pinagalitan yung mga religious leaders of His time. Kaya si Jesus ang dapat kilalanin, ang katuroan niya ang dapat alamin at unahin, at ang kanyang mga pamamaraan ang dapat mangibabaw sa lahat ng mga pamamaraan. Lalo sa mga pamamaraang relihiyoso na taliwas sa lungat at kabaligtaran ng mga itinuro ni Jesus. Ikatutuwa ba ng kongregasyon yung nadinig nila kay Jesus? Luke 4:28-29, sa pagpapatuloy at pagwawakas ng kwento. When the people in the meeting place heard Jesus say this, they became so angry that they got up and threw Him out of town. They dragged Him to the edge of the cliff on which the town was built because they wanted to throw Him down from there. But Jesus slipped through the crowd and got away. Nagalit yung mga tao. Alam niyo ba, ang pinakamadaling magalit na tao ay yung mga relihiyoso? Oras na may nadinig na kakaiba. Kakaiba sa nakasanayang marinig, kahit na ang nakasanayan ay mali naman, saka uulit-ulit, akala niya yun na tama. Ang pinakamadaling magalit mga relihiyosong tao, madaling ma-offend,
At pinakamadaling maging malupit, mga relihiyosong tao, lalong-lalo kung sa palagay nila, sila'y nagiging malupit dahil ipinagtatanggol nila ang katotohanan ng Diyos, that they are defenders of the faith. Kitang-kita sa kwentong ito, kauna-unahang public teaching ni Jesus, kauna-unahang public preaching and ministry, violence ang naging ending. Nagsiklab ang galit ng mga tao nung binigyan sila Jesus ng salamin at nakita nila ang kanilang mga sarili. Ang gusto lang kasing makita ng tao ay mga guni-guni tungkol sa kanyang sarili. Pero pag sinabihan mo ng totoo, sa iyo magagalit. Para mga taong ayaw pumunta sa doktor, gusto lang pumunta sa mga manikurista at mga therapist para masaya. Pero pag tunay na doktor at dentista, ayaw puntahan. Kasi masakit magpagaling ng sugat. Pero walang ibang paraan. Ang paglalanggas at paglilinis ng sugat ay masakit. Pero yun ang dapat. At yun ang ginagawa ni Jesus. Ipakita sa tao ang kahubadan, kasalatan ng kanilang pagiging relihiyoso. Na napapagod lang sila pero wala namang pinupunta ang kanilang espiritu. At lalo lang bumibigat ang mga dala nila habang nagiging relihiyoso sila. Gusto silang palayain ng Panginoon, pero ayaw nilang lumaya. Guminhawa na sila at nagustuhan na nila ang pagkakatali, ang pagkakagapos. They did not want any change. So nagalit sila, kinaladkad si Jesus. Palabas ng sinagoga hanggang patungo doon sa gilid ng bayan na matarik na bangin. At doon nila gustong ihulog si Jesus para mamatay siya. Hindi lang siya. They wanted to kill the message. Therefore, they wanted to kill the messenger. The people were so blind, too blind to see the real light. And do you think that's history? That is also current events. Because even today, when you preach Jesus, many people like to kill the message and the messenger. Kung gaano ang Israel ay sobrang nasanay sa kanilang mga religious traditions na ang hirap sundin, hindi naman masunod, napipilitan ng lahat ng tao magbalat kayo, ganon din ang maraming mga mananampalataya hanggang ngayon. Nasanay na rin sila sa relihiyon of the last 2,000 years. Nasanay na rin sila sa relihiyon na minana nila kung kani-kanino, na ang konti-konti na naman ng bahagi na galing kay Jesus. Sapagkat kung nung Old Testament ay tinabunan ng mga religious leaders ang Diyos Ama, matapos naman si Jesus magturo at umakyat sa langit, matapos ang New Testament times sa nakaraang 2,000 taon, natabunan na muli si Jesus ng mga tradisyon ng churches na pinaghalo-halo, mga bulanglang at salad na pinagsama-samang Old and New Testament hardships. Kaya marami ngayon, sasabihin ng mga tao, tanggapin mo si Jesus at makakalaya ka, lulog ang iyong buhay. It is salvation by grace, not by the law, not by works. At matapos mong tanggapin, bilang sasabihin sa'yo ng teacher, huli ka. Ngayon, na born again ka na. Heto na ang mga bagong batas. Ang dami uli. Ibinalik ka sa law. Matapos kang libangin na by grace, yung pala i-maintain mo na naman ang holiness mo by law, takot-takot na mga inimbentong mga bawal na ninong panahon ni Jesus hindi niya na-imagine na magiging bawal pala. Tinabunan ang Diyos Ama noong Old Testament times. Noong New Testament times, ibinalik ni Jesus ang Ama sa pamamagitan niya dahil siya ang personification of the Father. Pero matapos ang panahon na yon, sa nakaraang kasaysayan ng lahat ng uri ng denominasyong Kristiyano, anumang sekta yan, anumang kongregasyon yan, marami na namang nadagdag na mga tradisyon invented by men. Marami na namang nadaming mga bawal. Kaya ngayon, para rin nung panahon ng New Old Testament at panahon ni Jesus, ang mga nagkakasala, kailangan mag-underground, kailangan magtago, daluusigin. Kailangan mag-pretend na okay sila. At ang mga Kristiyano ngayon, tulad din ng mga panahon ng Old Testament, judgmental, gustong laging mambato, gustong laging mangusig, bumalik lang. Kaya panahon na para ibalik uli si Jesus sa kanyang church. Dahil matapos ang 2,000 taon, siya naman tong natabunan. Most of the church is much like
The Jesus hearers in Nazareth, they are blinded by tradition. At pag sinabi natin ngayong tradition, hindi na Old Testament tradition, kundi post-New Testament traditions at dinagdagan pa ng ilang piling-piling Old Testament traditions, mas sumirap. They are stuck with tradition, and they have so much tradition that there is no space for Jesus. Kaya ang sabi ng John 1, 9 to 11, the true light that shines on everyone was coming into the world. The Word was in the world, but no one knew Him, though God had made the world with His Word. He came into His own world, but His own nation did not welcome Him. Kung hindi winelcome ng Israel noon si Jesus, ang tanong, welcome ba si Jesus ngayon sa Christian churches? Ang instant reply siyempre ng Christians, yes, pero suriin, si Jesus ba talaga ang center ng Christian churches? Teachings ba niya talaga ang nangingibabaw o isa lang siyang motif, isang dekorasyon, but in actual daily life, ang nangingibabaw ay Old Testament prophets, New Testament disciples, nasan si Jesus? At hindi lang yan, yung church tradition, dogma, teachings, invented in the last 2,000 years, added to the burden of present-day believers. Even now, si Jesus hindi pa rin welcome sa maraming churches. Tulad ng ipinapakita ng ilang illustrations. Na si Jesus ay pumapasok sa church, nagtutulong-tulong lahat ng mga conservative elders and preachers and teachers na huwag siyang papasukin. Anong ayaw nilang papasukin? Jesus' unconditional love. Jesus' kindness and tenderness. Ang gusto nila, no, we want to be strict, we want to be dogmatic, and we will punish everyone who breaks the law. We've got to put Jesus back to Christianity. Yung mensahe ni Jesus noon sa kanyang original hearers sa Nazareth, totoo pa rin ngayon. Be free from religious molds that do not conform with and contradict the teachings of Jesus. See the light of Jesus. Overcome the darkness of religious tradition and blindness. Sa mga nasa isip natin, mga kapatid, na tama at mali, dapat at hindi dapat, sukatin nyo sa pamamagitan ni Jesus. Sa teachings ni Jesus. After all, Kristiyano tayo. Overcome the darkness of religious tradition. Open your eyes to the real and renewing, fresh and refreshing teaching of Jesus. At para nyo malaman kung galing kay Jesus, dapat ang bunga, restful, peaceful. Kasi sabi ni Jesus, I come to give you rest. Yung sobrang nakakapagod, yung pigang-pigang-piga ka na, hindi ka na tinigilan ng kahihingi ng church, wala ka nang makain, nagpunta na lahat sa tithe, sa offering, sa first fruits, sa kung ano-ano pa mga pangalan, wala nang natira sa'yo, nakakapagod na, hindi yung galing kay Jesus. Yung hindi ka na makapaglingkod sa asawa mo dahil sobra na ang ministry mo sa church, wala ka nang magawa para sa sarili mo ring buhay, nakakapagod na yan, hindi yan kay Jesus. Enslaving na yan, works na yan, hindi na yan grace. Yung napupuwersa ka ng magpanggap, hindi mo maamin-amin ang katotohanan mo dahil baka ka-judge, hindi na yan kay Jesus. Yung lagi kang nako-consider na unclean, outcast, meron kang kino-consider na unclean and outcast, that's not from the Lord. That is from the priests of the Old Testament. Yung sobra kang self-righteous, wala kang ginawa kundi hanapin, usigin ang mali ng iba, hindi na yan galing kay Jesus. Yung sobrang pagod na pagod ka sa kalilingkod, wala ka na rin pahinga, hindi na rin galing yan kay Jesus. Kasi kahit ang mga disciple niya, nung pagod na, nagmi-minister sa mga may sakit at mga gutom, niyaya niya muna mag-retreat para magpahinga eh. Mabait si Jesus. Maunawain, mapagmahal, mapagpatawad. Pag hindi ganon, hindi yun kay Jesus. Kahit nagpapanggap na Christian. Dapat nang tanggalin ang mga maskara. Dapat tapunan ng liwanag ang maraming madidilim na sulok, even of the Christian churches. Dapat papasukin si Jesus, kung hindi lang sa puso, kundi sa church. Tinabunan din ang anak matapos ang New Testament times.
Ang challenge ngayon mga kapatid is to discover and resurrect the Jesus of the Gospels. Not the Christ of the churches. Kasi marami na silang idinagdag na costume, na motif, kung ano-anong mga flavor na wala na yung Jesus. Kailangan yun ang balikan. Put Jesus back to His church. Back to Christianity. Back to our lives. So suriin natin, suklayin ang ating mga paniniwala, ang mga right and wrong concept natin. Tingnan natin kung ganun nga ang kay Jesus o kung kanino lang pala natin napulot. The challenge is to really know Jesus of the Gospels and to evolve, operationalize a Christianity that is really Jesus-based. Lahat tayo may homework, basahin, pag-aralan, pagbulay-bulayan ng Gospels. Unahin yan sa lahat ng pinagbabasa natin kahit galing sa Bible. Jesus is the center of things. In Him, the fullness of the deity lives in bodily form. He is the way, the truth, and the life. Walang iba. Aming Diyos, turuan niyo kami na manumbalik sa iyong anak na si Jesus. Matuto kaming manuri. Teach us to examine our spirituality, our religiosity, and filter it through the love, the teachings of Jesus. Turuan niyo kami maging tulad niya, hindi tulad ng mga propeta o ng mga disipulo o ng sino man, kundi tulad ni Jesus. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan yan, mga kapatid, ipamuhay and find rest, find life, find peace, and also give to others life and peace and rest. That is what Jesus is all about. Panginoon, sa ilang saglit na ang iyong mga anak ay magbubulay-bulay, gabayan mo upang makita namin kung saan mga definite parts of our lives relevant ang pag-aaral na ito. Teach us. Continue to change us. Continue to make us more and more like your Son, Jesus. Be with the Lord in silent reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Too Blind to See. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Pebrero, gaganapin ito sa February 9, 2025. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Hi everyone! Ako po si Pastor Jo Marie Di Palio. Inaanyayahan ko po kayo na dumalo sa Jesus Celebration ng ating Day by Day Valenzuela. Tuwing linggo po, 5:30 ng hapon sa Mine Hall No. 6, Langka Street, Antonio Subdivision, Dalandanan, Valenzuela City. Para po sa ibang mga detalye ng schedule sa location, narito po ang ating contact details. Tumawag lamang po sa ating Pastoral Lane Miranda sa number 0918-938-1411 o sa number ko po 0920-502-7539. Halina't magsaya at ipagdiwang natin ang ating Panginoong Jesus.
niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, inilalagak ko na sa inyong kantungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling mo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Lapatan mo ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama
katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay. Mapagtiis na puso, kabaitan ang taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!